Good morning. Ayan, magandang umaga muli. Nandito po tayo ulit sa second tutorial po natin regarding Office 365 naman po ngayon, kung paano tayo mag-activate ng ating Office 365 account. So, yung ating Office 365 po kasi ay one of the benefits na makukuha po natin dito ay pwede po tayo mag-install ng Microsoft applications like Microsoft Word, Excel, PowerPoint sa ating mga bagong biling laptop o yung mga luma nating mga computers. So, instead na bibili po tayo ng Office 365, medyo mahal kapag original po ay mga 4 to 6,000. Mahirap naman pag tayo po ay nagpapa-install ng crack version, bawal po yon. So, kapag crack version po kasi, ito po ay may kasamang malware po yan. Kaya delikado po yan. Pag gumagamit po tayo ng online para mag-purchase, natratrack po nila sa pamamagitan ng mga ini-install na code doon sa mga crack version po. So dito po, pag-aaralan po natin paano natin i-activate yung ating Office 365 at mag-install ng Microsoft Word, Excel, PowerPoint sa ating computer. Ayan, total, ngayon naman po ay marami pong nagbibilihan ng mga teachers o sa mga anak, para sa anak natin. Instead na magpa-install po tayo, edi gamitin natin yung ating Office 365 accounts. Libre lang po to, wala naman po itong bayad. Ayan. So, umpisa po, of course po, open po natin yung Google Chrome browser po natin. Kung anumang browser meron kayo, kung yan po ay, for example, ay Microsoft Edge, o Firefox, nasa sa inyo po yan. So, sa akin po kasi ang limit kong ginagamit ay Google Chrome. So, open lang po natin yung Google Chrome and then type natin yung office.com sa address bar. Ayan, dito po. And then, after that, so lalabas po yung ating page ng Microsoft Office. Sign in po tayo. Click natin yung sign in at i-encode po natin yung ating Office 365 accounts. So, yung Office 365 accounts po natin, tayo pong taga Bacoor City po, ang binigay po sa atin ng Central Office ay, ang format po nito ay pangalan, apelyido, .deped.gov.ph. So, yun po yung ating Office 365 accounts. So, ito po ay binibigay ko po ito sa mga ICT coordinators po. Kung wala pa po kayo, please coordinate to your ICT para makuha po ninyo yung mga accounts ninyo. So, enter po natin yung Office 365 account natin, yung 1.delacruz, for example, at art.deped.gov.ph. So, enter po natin yung email address, and then click next. Enter po natin yung ating current passwords, and then click sign in. After that, so, kapag successful po yung inyong pag-login, ay automatic po pag umpisa po lang po ay magpapalit po tayo agad ng password. Ayan, enter lang po natin yung current password po natin and then enter po natin yung new password po natin. So may minimum requirements po ang composition ng password po. May capital letters, may small letters and numbers po. Ayan. After nyo pong ma-enter yung bago yung password, i-confirm po natin yan, enter po ulit natin yung ginawa natin, baka nagkamali lang po kasi tayo ng type, kaya po inuulit po yon. And then, click natin yung sign in. So, kapag tayo po ay successful na po yung pag-login po natin, click lang po natin yung next. After that, ay kailangan po natin yung i-activate po yung authentication po natin. There are 3 ways to activate o i-authenticate yung account po natin. Kasi kapag tayo po ay, for example, di ba, pinalitan na natin yung password natin, nakalimot po tayo. Kapag hindi natin kasi ito inactivate at nakalimutan po natin yung password natin, hindi natin mare-reset. Yan, i-activate muna natin. Click lang po natin yung authentication email. Click set it up now. Ayan, after that, so email po ang una kong ginawa. So sabi ko nga, there are 3 ways. Una ay yung text, pangalawa po ay email, pangatlo po ay yung series of questions. So, email lang po yung in-example ko. So, after that, enter po natin yung ating active personal email. Ayan. Personal email po, hindi po yung Office 365 account. Kasi kapag nagre-reset po tayo ng ating Office 365 account password,
ay dito ipapadala yung ating email. I mean, yung ating bagong password. Ayan. Enter your active personal email. And then, email me. Click yung email me para yung code ipapadala po sa inyong email address, yung personal email po. After that, meron pong tinatawag nating 6-digit code. Kokopyahin po natin yon, i-encode po natin dito, and then click verify. Ayan. After na maklik yung verify po natin, kung isa lang ang gusto natin, 3 po yon. Pwede naman natin lahat po ay i-activate yung 3. Kunwari, kung may cellphone po tayo at gusto natin i-text na lang yung code sa atin para kung mag-reset po tayo, nasa sa inyo po yon. For the benefit dito lang po sa ating tutorial, click lang po natin yung finish. Ayan. After that, click yes. Ito na po. Ayan. Ito na po yung tinatawag nating Microsoft account po natin, yung Office 365 account. Nandito na po tayo. So take note, sabi ko kanina, kung gusto po natin mag-install ng Microsoft Excel, Word, PowerPoint sa ating computer ng libre, ay i-click lang po natin yung Install Office. Sa upper right corner po yan. Ayan. So, pag meron po yan, install natin yan, may drop-down menu na lalabas. So, dalawa pagpipilian po dyan, Office 365 apps or other install options. So, i-click lang po natin yung Office 365 apps para mag-download po ng installer. Pero take note, syempre naka-internet po tayo. And then, sabi nga natin, kapag tayo po ay nag-i-install ng application, medyo matagal. So, dapat maganda rin po yung internet connection po natin para ma-download po natin yung installer. Ayan, ang kagandahan po ng ang Office 365 accounts ay merong kang 5 desktop na pwedeng installan o 5 accounts o Microsoft Word, Excel, PowerPoint na pwede mong installan sa 5 desktop, 5 laptop, at 5 tablets. Yan po. Libre lang po yon. Bigay po yan ng Central Office para sa mga teachers. Ayan. At sa mga teaching and non-teaching personnel. So, after that, na maklik po natin yung Office 365 apps, magda-download po yan ng installer. So, kapag once na download po yung installer, nandito po sa ilalim, ay i-click lang po natin yung downloaded file to install yung Microsoft apps o yung Office 365. Ayan. After that na ma-install po natin, so meron na po tayong Microsoft sa ating computer. So take note, sabi ko nga natin, ito ay isa lang po sa mga benefits na ating makukuha sa Office 365. Kasi minsan marami nagtatanong para saan ba yung Office 365 accounts? Ayan. So marami nga yung teachers na nag-activate ng kanilang Office 365 accounts kasi dati kasi nung distribute ko to, nung pinapamahagi ko sa mga schools po to, ay hindi nila pinapansin kasi nga meron na silang naka-install na Office sa kanilang mga laptop. So, parang wala na. Parang wala na. Pero ngayon, meron palang requirements pala na gamitin. So, ayan. So, dumadami. So, nag-decide din po ako para tulungan yung mga kaguruan po natin na hindi po sila mahirapan mag-activate ng kanilang account nitong tutorial na to. So, after na nating ma-install, so ano pa po yung mga benefits na makukuha natin sa Office 365? Pwede po tayo mag-install ng OneDrive sa ating desktop or laptop. Or pwede natin gamitin yung OneDrive para mag-backup ng files po natin. Kasi ang kagandahan po yan ay tinatawag nating iCloud, di ba? Kapag once na sinave mo yung files mo dun sa OneDrive, ay kahit saan ka pumunta, ay pwede mo siya mabuksan. Ngayon kasi kapag hard drive ang pinagsavean mo lang o kay USB o flash drive mo isinave yung inyong mga files, baka mamaya ma-virus yan, mawala. O kaya kung yan ay portable drive naman po yan, baka nabagsak mo yan, sira na po yung iyong tinatawag na flash drive. So mahirap po yon. So mas maganda po yung iCloud. Total ang binibigay po sa atin ng Central Office ay meron po tayong 1 tera. Aba, hindi natin mauubos yan. Tatanda na po tayo, hindi pa rin po natin mauubos yung 1 tera.
Ayan, kung mahilig kayo mag-download ng movies, bawal po yan mag-upload ng movies sa iCloud po ha. Kasi po, ang alam natin yung movies ay bawal po yan, pirated po yon. So, avoid that. So, pwede natin mag-backup ng mga videos po natin, mga pictures po natin para hindi po nawawala. So, pwede natin yan i-upload doon sa ating account sa Microsoft Office. Ayan. So, paano natin gamitin yung OneDrive? To install OneDrive into your laptop or to your desktop, click OneDrive apps. Yan, i-click lang po natin. After that, ito na po yung lalabas. So umpisa lang po ito ha, hindi na po ito ulitin kasi automatic na po after that. So, after na ma-click po ninyo, click OneDrive is ready to install. Ayan, click your OneDrive is ready. Click lang po natin yan. Ito na po yung online po to. Wala pa po yan sa laptop. So, sa online, pwede nating drag lang po yung mga files natin. Yung mga folders, kung mas maganda, naka-folder po yan para once na i-drenag po natin yan, hindi natin isa-isahin na pag-drag. So, take note lang po na kapag tayo po ay nag-drag ng ating mga files sa OneDrive, maganda po yung ating internet connection. Huwag na natin bubarahin agad yung ating mga personal, mga files natin sa ating desktop or laptop. Kapag na-drag po natin, baka kasi hindi pa na-upload, binura na natin agad. Ayan. Ngayon, kung gusto naman natin i-install sa ating mga laptops or sa ating mga desktop computers, yung OneDrive. Kasi pwede kang, kunwari, naka-online ka naman palagi sa bahay mo at ginagamit mo yung computer mo madalas, pwede mong gamitin yung OneDrive dun sa desktop mo, nakasynchronize na po siya sa online. So, whatever files na inilagay mo sa OneDrive dun sa desktop mo or sa laptop mo, automatic magba-backup yan sa iCloud o sa OneDrive po natin. Pero beware po na kapag nag-delete ka dun sa folder ng OneDrive dun sa desktop or laptop mo, mabubura din yung sa iCloud mo. Kasi synchronous po siya. Kumbaga, real-time po siya. Binabackup niya as long as nakakonect ka sa internet. Ayan. So, kapag gusto nating i-install yan, to install OneDrive into your laptop or desktop, click Get the OneDrive apps. So, i-click lang po natin yan. At, antayin natin merong installer magda-download, i-click natin yun, install natin yun. And after that, pag once na na-install po yan, ay doon sa ating computer or desktop natin, makikita natin doon sa left side ng ating My Computer, ay meron pong tinatawag na OneDrive na nakalagay na. Ngayon, kapag ikaw po ay gumagamit na Windows 10, ang gamit mo, may OneDrive application na talaga doon na nakalagay, naka-install na talaga siya. Ngayon, i-activate mo lang yon. So, to activate that, sabi nga natin kanina, bago mo ma-activate yung OneDrive, kailangan meron ka munang 365 accounts. So, assuming tapos na tayo sa pag-activate ng ating accounts, so ilalagay na natin yung accounts natin sa OneDrive para mabuksan natin o magamit natin yung OneDrive. To activate your OneDrive in your laptop or desktop, open My Computer or folder and click the OneDrive apps. Ayan, pag-i-click lang natin yan. So, sa umpisang-umpisa, kailangan i-encode natin yung Office 365 account natin. Enter your email address. Ayan. Yung ating Office 365 accounts. Tanong, yung bang Office 365 accounts ay email din po ba yun? Opo, email din po yan. Pero yung account na ito ay sa Microsoft Office po siya. So, ang Microsoft Office saka Gmail, magkaiba pong company po yan. Ang ginagamit po natin palagi ay yung DepEd email natin ay Gmail po yon. Itong Office 365 ay Microsoft Office po ang may-ari. So, another email din po to. Ayan. So, wag po tayo ma-confuse kung bakit, para saan ba yung Office 365 at para saan yung DepEd email. Magkaiba pong company po yan. So, libre din po yung Gmail, libre din po yung Microsoft 365. So, enter your Office 365 account and sign in. Click sign in. After that, siyempre yung password po natin. At makikita na natin ngayon dito na merong OneDrive Department of Education. Ayan. I-click lang po natin yan and then there you go. Pwede na natin gamitin yung OneDrive po natin. So, ganun lang po kasimple ang pag-activate ng ating Microsoft 365 accounts. Ngayon, kapag yung mga bagong teachers na wala pang Microsoft accounts, kailangan nyo munang mayroong DepEd email kasi doon magbe-base
So, paano naman mag-request ng DepEd email sa mga bagong teachers? Kung kayo po ay na-hire na po, ay sabihin lang po ninyo yung ating ICT coordinator. At yung ICT coordinator, siya po yung mag-process. So, ngayon po ay pumapasok na po tayo sa school, ay gagamit po tayo ng Unified Request Form. Pifill upan po ninyo yan na kayo po ay nagre-request ng DepEd email at ipapasa po ninyo sa principal po ninyo, papapirma po ninyo, saka po isasubmit po sa akin ng ICT coordinator. Ibibigay ko po sa kanila yung mga DepEd email at password po. Ayan po. So, ganun lang po yung process po natin. After that, saka po natin ilalagay sa Microsoft Office naman para sa Central para mag-request po tayo ng accounts ninyo na magkaroon kayo ng Office 365 accounts. Pero medyo matagal po yon. Hindi agad na pag sinabi nyo ngayon, ay ngayon kayo magkakaroon. Hindi po. Sabi ko nga kanina, ang minimum po niyan ay at least 2 weeks po. Ayan. So, maraming salamat po sa pakikinig. So, I just want to share something dito sa bago ako magtapos sa aking tutorial. I-share ko lang po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayan po, yung napakagandang verse po yan. Yan po yung pusong verse o pinaka-center na verse po sa ating Biblia, yung John 3:16 po. Gayon na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. All we need to do is to accept the Lord Jesus Christ in our hearts, repent of our sin, and accept Him in our hearts as our personal Lord and Savior. By faith po yan. Yan. At doon po ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinabi po dito, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So maraming salamat po and God bless po.